My flight to Zagreb, Croatia, CDO to Manila, Manila to Doha, and Doha to Zagreb. So, makikita nyo guys, no, yung flight ko is September 1 to September 2. Pero kung isalin natin yung nasa Cagayan de Oro ako, simula nung August 31, katapos ng swab test, 72 hours. So, yan guys, makikita nyo, nag-aanda ako ng mga gamit ko. So, 20 kilos sa baggage at 7 kilos sa bag po, so hand carrying. And guys, kita nyo, tinupi-tupi ko. At yan yung kilo nung aking check-in baggage. Ayan, Cebu Pacific po yan. At yan guys, yung oras ng flight ko. So alas, ako nang pasok niya, alauna. So alas 12 kami bumiyahe. At yung flight ko niyan is 3:30. So 5,600 plus yung ticket. Yan guys. So hapon na hapon. Flight kasi niyan alas 3:30. Ayan guys, nung dumating ako sa Manila, nagpapalit na ako ng pera to peso to US dollars. Pero dapat pala euro. Ayan guys, si Sir Jerry ng EuroAsia nagbigay sa akin ng passport with visa. Ayan, nag-check ako ng ng flight information ko kung kailan akong babiyahe. At yan guys, yan yung kahaba yung pila kasi nung dumating ako sa sa Manila International Airport Terminal 3 nung 31 ng gabi. So nagantay pa ako kay Sir Jerry. So binigyan niya sa akin yung files, mga documents tong alas 6. So nakapila ako alas 7. So hanggang inabutan ako ng niyan alas 11, malapit na mag alas 12 yung flight ko. Ayan guys, nagka-problema ako noon, ni-revoke nila yung ticket ko. Kasi hindi pwede yung sa kasi immigration ng Doha, Qatar, more than 24 hours yung stay mo, hanapan ka ng visa. So nung na-reschedule na, so yung flight ko ay kinaumagahan ng September 1 o 9:35 yung flight ko. Yan guys, yung flight. Buti na lang guys at naayos na siya at nakalampas na ako ng immigration. So doon mo ipapakita yung RT-PCR, yung passport, saka yung mga dokumento ng agency. So yan na guys, yung papuntahan na kami ng boarding gate para Doha, Qatar. Guys, yan yung nung bumiyahe na ako ng Manila to Doha, Qatar. Yan yung Qatar Airlines guys, makikita nyo may siya, may tablet, may USB port, tsaka may headset din yan. Okay, available po yan yung sa sa airline. Ayan guys, nung dumating ako sa Doha, Qatar, sa international airport nila. Okay, so simula ng gate na lumapag ako, yan. At ayun, bumili ako ng tubig. $5 yan guys. At ng USB cord para kasi may doon, may charger sa mga upuan doon. So kailangan niyo ng USB cable. At ayun, tumitingin ako sa flight schedule ko. So pang ko na yan, pang 2 araw ko na yan. Doon ako sa airport na tulog. Kasi yung flight ko yan 7:30 ng September 2. So yan guys, boarding na kami. Papunta na kaming Doha to Zagreb. Yan. So medyo natagalan ako diyan sa Doha airport Lumipat pa ako ng boarding gate 6. Yan. So medyo matagal yung pag-antay ko diyan. Dumating ata ako diyan alas 2 din ng hapon sa Doha, Qatar. At yung flight kinaumagahan ay 7:30. So alas 4 nagdo-double check ako ng flight ko pa sa Zagreb. So ayun, pumila na kami. At may nakasabayan akong mga Thailand. Ayan, Thailand, from Bangkok, Thailand, 4 na Thailander. Ayan. So yung isa, yung nasa likod ko ay binigyan ako ng ng pagkain yan. So nag-exchange kami, binigyan ko rin ng Skyflakes. Ayan, boarding na kami guys. Ayan, pumila kami with the Croatian citizen.
At ayun, so pagpasok mo ng ng Qatar Airlines going to Zagreb, so merong railway sa baba. So sasakay kayo ng bus at lilipat kayo dun sa sa eroplano. Medyo malayo pa kasi. Ayan. So nasa loob kami ng bus. Parang lang din, parang Maynila lang din. Lilipat ka ng terminal. So yun guys, medyo na ako dyan, kulang na ako sa tulog kasi yung gap from Manila to Doha umabot ng 9 to 10 hours, tapos Doha Qatar to Zagreb nasa mga 5 hours yung travel. So aside from that, nung August 31 kasi nung bumiyaya ako, dumating ako alas 5, so hintay ko si Sir Jerry, binigay yung yung visa ko, yung passport ko. So alas 6, so nakapila ako sa immigration alas 7. At alas 7 yung flight ko alas 12 ng madaling araw. Ang problema nga lang, nagka-problema ako sa ticket kasi more than 24 hours, so nirebook ulit. So 7 to naiwan na ako nung flight ko, nirebook. So kinaumagaan pa, yung flight ko noon is nung September 1 is 9:35 yung flight ko nun. So yan, pang 2 araw na biyahe. Yun, kulang sa tulog din. At nung dumatang ako sa sa Doha Qatar, medyo lang din, medyo natagalan lang din ako kasi yung flight ko pinamagaan pa ng September 2. So points lang guys, pag babiyahe kayo, papunta kayo ng Middle East, tsaka connecting flight going to Europe like Croatia. So much better, papalitan na ng euro yung pera nyo, peso to euro, wag na yung US dollar kasi mas maano yung euro dito, mas gamit dito. Ayan guys, nung na ako, kapo na ako sa so yung temperature niyan lang, medyo mainit, yung regular na normal na lang temperature. At yan guys, nung dumating na ako sa Croatia, sa Zagreb International Airport, so konti lang yung tao dyan. Ayan. So pagdating nyo sa sa immigration, tatanungin kayo ng police sa interview ko yung yung punta nyo. So sabi ko working, at hiningan ako ng mga documents binigay ng agency sa akin. So yun yung pinakita ko, yung visa information. Tinawagan yung yung company ko kung meron ba silang hinihintay na staff. So ayun, na-confirm naman at pinalabas ako ng immigration. So after immigration, naglakad ako pababa, kinuha ko yung luggage ko, at ayun, lumabas na rin ako sa airport at naganda sa kasama ko na ipipick up ako. So umakyat ako ng yan, ng yung sa ibabaw, kasi doon ako susundo sa departure area yan kasi yung sa baba arrival area. Yan guys, so yung klima dito sa Croatia, kahit hapon ako niyan, dumating alas 2, ay hindi siya mainit, malamig siya, may konting malamig, pero hindi rin mainit. Yan nung natid na ako sa accommodation dito. So gabi na, mas malamig pag gabi talaga. Yan yung September 2 na dumating na ako, natid ako sa accommodation. So dyan ako sa accommodation namin, libre yung utilities, may dining area, may kitchen area. Sa room ko Yeah.